Yun o, mga kaisda. Sabayan nyo ako mga kaisda. Mag-update na naman tayo sa ating mga jubies, fries, at mga full strain natin na gapis. Good day mga kaisda. Good day sa ating lahat. So, for today's video mga kaisda, ay mag-a-update tayo sa ating fries, jubies, and full strain gapis. Pati na din sa ating mga half-half, di ba? Hybrid, di ba? Kumbaga, tatawagin na choppy. Yan po ang ating i-update mga kaisda. At sa ating bagong trapan, siguro bibidyohan natin yan, makuha natin ng video yan sa next upload, yung tatlong trapan, kung anong ilalagay ko doon. So mga kaisda, bago pa lang ang lahat, ako'y mag-shoutout sa ating mga bagong kaibigan at sa mga dating kaibigan. So ako'y mag-shoutout kay Side Yard Gapis. Mga kaisda, maganda ang mga gapi nito, solid na solid. At saka kay Pinky Lakaba, shoutout sa iyo, Idol Pinky. At saka kay Christopher Ablay, mga kaisda. So sabi niya sa akin, paano daw mag-order, kaso nga lang andun siya sa Luzon. Mahirap po yun, di ba? Kasi andito ako sa Saudi Arabia, napakahirap dahil kukuha pa tayo sa BFAR ng permit para ma-ship natin yung isda natin. At shoutout din kay Basher Tuki 244 at kay Al-Khalil Karamihan. So sabi ni Al-Khalil from Sulu, Hulu Sulu, na yung HBB na ribbon sa kanila ay murang-mura, 20 pesos lang mga kaisda, at galing pa yan sa Sabah, Malaysia. So yung mga taga Zamboanga daw na mga gapi keeper, doon pumupunta sa kanila, bumibili ng mga gapi ribbon mga kaisda. So sabi ko sa kanya na mag-order ako, pero naghihintay ako sa kanyang reply mga kaisda. At saka sa last natin na kaibigan, bagong kaibigan, shout out kay 3R Gapi Keeper TV. So from Mindanao siya. Idol, saan ka ba sa Mindanao? Dahil taga Mindanao din ako. So mga kaisda, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, like, share, and comment down below. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na mga video. At saka mga kaisda, kung gusto nyo pong ma-feature yung barracks niyo, please punta kayo sa description mga kaisda. Andun po yung FB account ko, pinakahuli. At gusto nyo pong ma-shoutout mga kaisda, please comment down below. At sabihin nyo, i-comment nyo kung ano yung gusto ninyo mga kaisda. So back to topic na tayo mga kaisda. Itong nakikita nyong mga fry mga kaisda, ito po ay sa ating Yellow Lace Top Sword mga kaisda. So mayroon na tayong nakuha dyan na fry last video natin. At saka meron na naman tayong bagong fry mga kaisda. Siguro by the next day lilipatan na naman natin yan, di ba? Nagkabulol-bulol na. So napaganda po ang aking albino full red na grooming na yan mga kaisda. So siguro kulang pa siguro yan. Ewan ko sa inyo. Comment kayo kung okay na ba yung pagka-groom ko or kulang pa. 'Di ba naka full mask na po yan yung albino full red natin, 'di ba? Napakaganda mga kaisda. Hindi pa yan nakatikim kahit ni isa, 'di ba? So ito naman ang sunod mga kaisda, ang ating P-Dirt or Platinum Dombo Air Red Tail mga kaisda. So meron pong fry dyan, lumaki na, hindi natin nakuha, may kulay na nga yung buntot. So matawag na yun na jubi mga kaisda.
So hayaan na natin dahil mayroon naman tayong nakuhang fry na madami dyan dati. At jubi na din mga kaisda, may kulay na, maganda. Makikita nyo yan sa next video ko mga kaisda. Dahil napakaganda na po ang ating mga male na pea dirt mga kaisda. At ang bili ko niyan, napakamura lang po mga kaisda. Maniwala kayo sa hindi, 50 pesos lang po ang trayo mga kaisda. Nabili ko yan. Napakagandang klaseng pea dirt mga kaisda. So nakikita nyo naman, di ba? Magandang klase po yan mga kaisda, no? So yan po ang ating original breeder. At ito naman ang ating Metal Yellow King Cobra. So yan po ang ating original breeder mga kaisda. Meron din po yung fry. Yan, pagkatapos itong video na to, nakuha na po yan. At nailipat natin sa kabila, no? Sa mga fry din. So ito yung ating breeder mga kaisda, no? Kaso nga lang, hindi ko alam kung saan napunta yung isang male. Dahil ang natira isang male na lang. Dapat dalawa to sila eh. 4 ito sila mga kaisda. Dalawang pair to sila mga kaisda. Pero wala tayong magawa dahil nawala yung isang male. Hayaan na lang natin dahil ang mga fry niyan, ngayon jubi na, ay marami ding mga male mga kaisda. So nakakatuwa, no? Padadamihin at padadamihin natin yan. Pag mas madami na, tayo naman ang magbibinta sa market, di ba mga kaisda? So napakaganda po ang ating Metal Waikiki dahil high dorsal po yan mga kaisda. Makikita nyo naman, maganda din ang pattern ng kanyang buntot. So ito po ang ating jubi na Metal Blacklist. Magandang klase po yan mga kaisda. So ang original breeder nito ay isang trio lang po at ito na po ang lumabas. 'Di ba? Ang ganda. Yung jubi natin nagka-fry na din. So nag-drop na yung iba mga kaisda. So yan ay kinuha natin yan at inilipat natin sa ibang trapan mga kaisda. Yung mga fry na yan mga kaisda. 'Di ba? Ang ganda ng ating Metal Blacklist. Medyo madami na po siya mga kaisda. Medyo madami na din siya. O, makikita nyo yan. Ito yung sa tatlong mga metal ko na nabili ko, yung Metal Redlace, Metal Blacklist at saka Metal Waikiki. Ito ang pinakamarami, yung Metal Blacklist natin. Dahil hindi po namatay yung breeder, yung original. Kasi yung Redlace natin, yung original breeder, namatay po. Naiwan lang yung isang female. Kaya sa ngayon, meron na din silang maraming fry. So nakakatuwa, no? Dahil padami ng ating mga strain at mga full strain natin na gapis. At ito naman mga kaisda, ito po ang ating flamingo. Sobrang madami yung flamingo ko mga isda, sa totoo lang. So dalawang trapa na po ko sa flamingo natin at marami pong fry mga kaisda. Ito mayroon na naman, no? So siguro pag mayroong bibili sa atin ng madamihan, siguro ang i-freebies ko ay itong flamingo mga kaisda. At dito naman mga kaisda, ito yung aking pinakauna na outcross, yung flamingo at saka AFR. So hoping tayo sa inbred nila na itong mga kulay puti na mga fry dito, yan, 'di ba? Makikita nyo kulay puti. Baka babalik yan sa dati. Baka babalik yan na magiging EFR yan. So hoping lang tayo na baka babalik ng magiging EFR, mas maganda mga kaisda, no? So hindi ko maibinta-binta dahil nagagandahan ako sa kanila mga kaisda. Sa totoo lang, nagagandahan ako sa kanila mga kaisda, no? O kung merong bibili na ipakain sa mga monster, ayaw ko din mga kaisda, no? Dahil pinaghirapan ko yan, no? Sayang din yung effort mo tapos ipakain lang sa monster fish. At ito naman mga kaisda, ito yung ating HBB. So ito ay jubi pa din, magandang klase na din.
at saka maraming fry dyan. At saka nagtaka din ako mga kaisda dahil merong mga fins dyan na nagiging white mga kaisda. So siguro ay ito ay reject na, di ba mga kaisda? Or titingnan na natin kung anong magiging resulta niya. Dahil yung mga fins ng iba ay nagiging color white. Hindi, ayan o, di ba? Nakikita niyo mga kaisda. So, yan o. Pero magandang klase po ang ating HBB mga kaisda. At ang binta ko dito ay 2 digit lamang. So, meron na tayong nabinta dyan na 2 tryo. Napakaganda. At na-feature ko yan last previous video ko. So, ito yung ating bagong inbred na red tail snakeskin bottom sword, di ba? Meron na din tayong nakuha nitong fry mga kaisda. Titingnan natin kasi yun ang first inbred natin na fry. Baka mas maganda pa ang resulta nun sa original breeder, di ba mga kaisda? Alam nyo na yun, di ba? Pag maganda, padamihin natin. Ikaw pa yung nauna na gumawa ng ganyang strain, di ba mga kaisda? Kung meron mang iba, so meron ka ng sariling strain na nagawa mo. Kaya yung mga gustong mag-outcross kayo ng mag-outcross, huwag kayong matakot mga kaisda. Malay natin, di ba? Yun ang magiging resulta. Yung pag-outcross ko sa yellow lace top sword at saka sa flamingo ko, isang bisis lang po yun mga kaisda. Merong lumabas na bottom sword. So, di ba ang swerte? 4 yun ang lumabas na bottom sword mga kaisda. So ito yung sinabi ko sa inyo na fry ng ating yellow metal waikisi mga kaisda. Yung sa kabila naman, yan po ang sa ating yellow lace top sword. So dito naman mga kaisda, hindi ko na maalala dahil ang female natin dito ay red tail. Hindi ko na alam kung flamingo ba to or AFR kasi hindi ko pa na-check, no? So ang male dyan is flamingo. So dito naman ay albino full red to mga kaisda. So yung albino full red ko ay parang nagkahiwa-hiwalay eh. Dahil sa trapan naman meron ding jubi na din na AFR mga kaisda. So ito is choppy na yan, hybrid strain yan. 'Di ba? Pangit kasi tingnan kung choppy eh, no? Pangit pakinggan, di ba mga kaisda? So ito yung sinabi ko sa inyo na AFR. Medyo jubi na din yan mga kaisda. Pero makikita nyo yan sa next video niyan mga kaisda. Napakaganda na. Marami na ding mga kulay yung buntot nila mga kaisda. So dito, medyo mahihain sila, di ba? Hindi masyado nagpapakita. Ayan, patakbo-takbo, palangoy-langoy. Di ba ang liliksi? Nakikita nyo, hindi pa masyadong may kulay, pero may kulay na po yung iba na yan dyan mga kaisda, no? So napakaganda. Padamihin natin ang ating AFR. Dahil nakikita nyo naman ang male kanina. Napakaganda napakaganda mga kaisda. Sorry mga kaisda sa atin na bulol-bulol tayo, no? Sorry talaga. So hindi ko na yan i-edit mga kaisda. Tuloy-tuloy na yan, no? On the spot eh. So ito naman mga kaisda yung ating P-Dirt, yung sinabi ko sa inyo na merong magandang buntot na din ng mga male. So medyo mahayain. Sa next video natin yan mga kaisda, makikita nyo na ang ganda na po ang ating male. Marami pong male dyan mga kaisda. At padadamihin natin yan, saka ibinta din natin ng mura, no? Nabili natin yung breeder na mura, ibinta din natin yung fry ng mura mga kaisda, no? Yan ang discarding malupit. Hindi tayo gagaya sa iba na mahal kung magbinta, di ba? Kung mahal man lang man yan, ayun po ay pinaka the best na klase. So ito po yung lagi kong pinanghihinaan ng loob, nanghihinaya ko nito mga kaisda. Dahil nung birthday ng anak ko, hindi nabantayan, nasagi po ng aso. Dahil maraming aso pumasok sa bahay namin. Kaya sila, kawaan, ubos lahat. Meron pa sana akong nakitang magandang male dyan, female dyan mga kaisda.
red tail. Sayang lang, di ba mga kaisda? So ito naman mga kaisda ay isang trapan, ay bakante po to. Tuwang-tuwa pa naman ako. Yan o, nakikita nyo? Tuwang-tuwa ako mga kaisda. Namatay yung ating male na HB White. Napakasayang mga kaisda. Pero okay lang, dahil buntis na din ang ating female. So kung papalarin tayo, magdadrop yan, padadamihin natin yan mga kaisda. Dahil freebies lang po yan sa pagbili ko ng EBT. Ano pa yan, juvie pa yan, maliit pa yan. Ngayon maganda na po yung buntot niya mga kaisda, no? So nakakatuwa talaga, no? Yung mga freebies mo, padadamihin mo, di ba? Di ba mga kaisda? So ito naman ang next. Yun ang nasabi ko dati kanina, na ito ang pinakamadami kong strain, itong flamingo mga kaisda. Dalawang trapan po ito mga kaisda, at marami ding fry dyan, hindi na nailipat dahil busy yung panganay ko, busy yung misis ko, at delikado din kung ang bunso ko ang gagawa niyan, dahil sigurado ko ubos. Sigurado ako na i-mix niya, dahil makulit yun mga kaisda, makulit. So yan po ang ating flamingo mga kaisda. So mga kaisda, i-promote ko ulit ang aking YouTube channel mga kaisda, no? Please subscribe to my YouTube channel, like, share, and comment down below. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na mga video. So mga kaisda, back to topic ulit tayo. Ito po ang aking red tail na fry. Metal red lace na fry yan mga kaisda. So ang plano ko dyan, ililipat ko yan sa kabila, yung bakanting trapan natin, no? Kasi sa next video ko, siguro magbagong sit up tayo mga kaisda. O, maganda na din yan, medyo malaki na pero wala pang kulay mga kaisda. At ito ay galing po yan sa HBB ko. Hindi ko alam kung bakit may HB red yan, di ba? Parang HB red na yan eh, di ba mga kaisda? O, kayo na ang husga kung anong pangalan yan. Basta para sa akin ay HB red po yan mga kaisda. So ito naman ang aking isang inbred na red tail snake skin bottom sword. So titingnan din natin to, ang resulta nito, dahil buntis na po yung ating female. So hoping na mas maganda din ito ang resulta, no? Dahil isang outcross ko lang po yan, may lumabas na bottom sword mga kaisda. At ito yung mga kapatid nila mga kaisda. So meron ding mga female dyan na red tail, meron ding female dyan na kagaya ng yellow lace top sword. So hoping tayo na may makukuha tayo ng maganda na strain din dyan mga kaisda. O diba, halos madaming male dyan kaysa female mga kaisda. So dito naman sa baba mga kaisda, ito ang pinakamahirap, pinakamailap, pinakamadamot kung mag-fry. Dalawang drop mga kaisda, kawaan, dalawang fry lang din ang nakuha namin. Diba? Sobrang agresibo ang EBT na ito mga kaisda. Albino Blue Topaz. Magandang klase pa naman ito mga kaisda, dahil ang linya nito na klase ay nagcha-champion. So napakahirap, no? Kailangan bantayan talaga yung pag mag-drop na sila, dahil kung hindi papalarin, ubos talaga mga kaisda. So dito naman ay flamingo din mga kaisda. Yan, flamingo pa rin yan. Yung sinabi ko na marami, ang dami din ng fry dyan mga kaisda. So siguro pag merong bibili sa atin, yan ang pang freebies natin, yung flamingo. Magandang klase din po yan mga kaisda, yung flamingo natin. So siguro pag uwi ko, ibibinta natin sa ano yan, sa gilid ng daan, no? Kahit 50 trayo, mga ganon, walang problema yan sa akin mga kaisda. Pag madami tayong isda, halos 2 digit ang binta ko sa aking mga isda.
except sa blacklist, red lace, metal waikisi, EBT, yan, siguro 3 digit yan mga kaisda. Dahil pricey din yan pagkabili ko. So ito po yung ating metal blacklist. Ito po ang original na breeder mga kaisda. 3 lang po yan. Isang trayo lang po yan mga kaisda. Pero nakikita nyo, ang dami na pong mga jubi at fries nakuha natin. So magandang klase din ang ating metal blacklist. Dahil nabili po natin yan sa magaling at magandang klaseng mga strain na kapitbahay lang din natin na lugar mga kaisda. So ito naman po ang aking original na breeder na HBB. So hindi inyo masyadong nakikita dahil nasa ilalim, no? Mga kaisda. At ito po yung sinabi ko sa inyo na 2 drop, 2 EBT. So yan po. Malaki na po sila. So ang plano ko dyan ay ililipat na sa kanilang breeder, no? 2 male ang nakuha natin. So kailangan bantayan talaga sila para makapagpadami tayo ng ABT natin mga kaisda. So ang next natin, ang last natin mga kaisda ay ang ating AFR na inbreed. So hoping din ako na makakuha tayo ng madami at magandang klase dahil yung mga female natin ay magandang klase din. Magkapatid lang po yan sila mga kaisda. Yan ang pinag-inbreed natin. So mga kaisda, ito lang muna ang ating update sa ating maliit na isdaan. So ako'y magpapasalamat sa inyo at ako'y magsasabi na sana huwag nyo akong kalimutan i-subscribe sa aking YouTube channel at sana huwag kayong magsawa sa panonood ng aking video. Kung gusto nyong pa-shoutout mga kaisda, please comment down below mga kaisda. So ako'y nagpapasalamat sa inyo at magsasabi na happy farming. Bye-bye!